JD. Nang mga panahong ito, 6 na taon pa lamang si Elias. Pero mababakas na sa kanyang katawan na hindi siya normal. Malaki ang pangangatawan, malakas ang puwersa, at higit sa lahat, meron siyang bukol sa bandang noo. Nagulat din ang lahat sa malakas na tunog na kumalampag sa tahanan. Anong klaseng bata pa yan eh? Kahit sabihin luma na yung upuan ni nanay, hindi naman kagad bibigay yun. Yung batang yan talagang pinaglihi sa kalabaw. Napaiyak si Elias. Hindi dahil sa masakit ang pagkakalaglag, kundi dahil sa bulungan, masamang titig ng mga tao sa kanya, na para bang isa siyang delikadong bagay, isang delikadong tao. Binansagan pa siya sa lugar na batang pinaglihi sa kalabaw. Magmula ng araw na yon, palagi na siyang binabantayan ng lahat. Hindi na rin natanggal ang bulungan at mga kakaibang titig sa kanya ng mga tao. Habang lumalaki si Elias, mas malaki ang katawan nito kumpara sa ibang bata at mas lalong nakikita ang bukol sa gitna ng noo. Sa edad na 8, kayang magbuhat ng mga mabigat na bagay. At pagdating ng edad na 10, sa isang simpleng laro ng habulan, aksidente niyang nabali ang kamay ng kaklase. Napalakas ang pagkakahawak niya dito. Ano bang ginawa mo, Elias? Hindi mo ba alam na nakakasakit ka na ng tao? Sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po talaga sinasadya. Kaso nga lang, kahit anong paghingi ng tawad, hindi na nito mapapagaling ang nabaling buto. At hindi nito maaalis ang masamang titig ng mga tao. Sinabihan na din ng mga magulang ang kanilang mga anak na tuluyan ng lumayo kay Elias. Ay naku, layuan nyo nga yung batang yan. Sumpa yan eh. Lahat ng lalapit sa kanya mamalasin, masasaktan. Kaya nga may bukol sa ulo yan eh. Pinaglihi sa kalabaw. Oo, kahit ako. Ganon din yung nadinig ko sa iba. Kita mo nga yung bata o hinawakan lang yan, nadurog na yung buto? Nagpatuloy ang ganitong tagpo sa buhay ng bata. Patuloy itong iniiwasan ng mga tao. Kapag naglalakad, ramdam pa rin niya ang mga matang nakasunod sa bawat galaw. Kahit mga kabataan sa baryo, sa tuwing naglalaro ang mga ito, nais makisali ni Elias. Nag-uunahan pa sa pagtakbo para lamang iwasan ang bata. Kaya naman sa pagtungtong sa edad na 12, natuto siyang gumalaw ng mabagal. Sinusukat muna ang bawat kilos. Sinusubukang umupo ng dahan-dahan. Makipagkamay na parang humahawak ng itlog upang hindi mabasag. Natutunan din niya na kahit kabutihan, maaaring magmukhang pananakot kung magmumula sa katulad niya. Nasa sekundarya na si Elias. Hindi na maitatago ang ibang itsura, pati na rin ang katangian. Mas malakas ito sa halos lahat ng tao sa lugar. Kitang-kita ang putok na katawan kahit hindi na mag-ehersisyo. Lalong-lalo na ang simbolo sa kanyang ulo. Patuloy pa rin siyang binansagan. Pinaglihi sa lakas ng kalabaw. Di ba yan yung Elias? Nakakatakot naman yung itsura. Huwag tayong lumapit sa kanya. Tama, mukha ding sang ganun siguro. Hindi rin yan matalino. Nagpatuloy ang maraming bulungan tungkol sa kanya. Wala namang magawa ang binata kung hindi manahimik at umakto na tila wala siyang nadidinig. Hanggang isang araw, may lumapit sa kanya na isang lalaki. Bata!
Maganda ang pangangatawan mo ah. At teka, Etong nasa noo mo, hindi to normal. Meron kang tinatagong lakas. Lakas na nagmumula sa isang nilalang. O mas kilala sa katawagan na balaw. pero pwede mong gamitin yan. Kung hindi mo natatanong, nagtuturo ko ng boxing. Sigurado, malayo ang mararating mo bata. Napangiti si Elias dahil kahit papano, isang beses sa buhay niya, nakatanggap ng papuri sa ibang tao. Pasensya na po kayo pero mukhang hindi ako nararapat sa alok nyo eh. Maraming salamat na lang po. Sige na. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, sigurado ko. May magandang kapalarang nag-aantay sa'yo. Nag-aalinlangan man sa sinasabi ng lalaki, ayaw niyang basta talikuran ang nag-iisang tao na nagtiwala at pumuri sa kanya. Nang araw na yon pumunta sa boxing gym ang dalawa. Tahimik lang na pumasok ang binata. Tinignan ng nasa paligid. Nakikita ang mga kalalakihan na nagbubuhat, nag-e-ensayo, takbo, talon, palitan ng lakas. Natuwa ang binata dahil kahit papano, naramdaman niya na hindi siya iba sa kanila. Kitang-kita ni Elias ang batak na katawan ng mga ito. Ayos, coach. May bago palang salta dito sa atin. Baka gusto mong maglaro muna kami ng bata mo. Maganda ang katawan ha. Matangkad at mukhang malakas. Kaso parang ampaw ha. Huwag ka mag-alala, coach. Tuturuan ko yan. Iba pa rin kapag natuto ka ng aktwal na laban, ano? Diba? Ang pangalan nito ay B-Boy. Nung una ayaw sanang pumayag ni Elias maging ng coach. Ngunit mapilit si B-Boy kung ano-ano ang sinasabing masakit laban sa kanya. Hindi na nakapagtimpi ang binata kahit walang alam sa larong boxing. Lumaban siya dito. O sige, papayag ako. Sawa na akong tumakbo at ilagan ng mga tao. Sa pagkakataong to lalaban ako. Basta walang sisihan. Natawa si B-Boy sa sinabi nito, maging ang mga tao sa lugar. Kung tutuusin, si B-Boy ang pinakamalakas, pinakamatagal nang nag-e-ensayo. Alam nila, nais lang nitong bugbugin at ipayasa na kararami ang binata. Lahat sila ay nag-aabang sa magaganap. Bago tuluyang umakyat, nag-abiso muna si coach na mga dapat gawin hanggang sa dumako na ang oras ng paglalaban. Ano? Hanggang dyan ka na lang ba? Magtatago ka lang sa likod ng mga kamay mo. Masyado ka naman nagpapatawa. Talagang hindi ka gagalaw ah. Pwes, tikman mo to. Malakas sa suntok ang binitawan ni B-Boy. Nung una ay wala masyadong nararamdaman si Elias. Hanggang sa tinamaan nito ng suntok sa tagiliran. Dito siya nasaktan at patuloy pa din sa pangbubuyo ang kalaban. Dito na hindi nakapagtimpi nang dinamay ni Buboy ang mga magulang. Siguro hirap na hirap yung nanay mo sa paglabas sa'yo, no? Ang laki mong damuho. Pangit! Masyado kang maingay. Wala akong pakialam kung laitin mo ko ng sagad. Ang hindi ko matatanggap kapag nilait mo ang magulang ko!
Nagliwanag ang noo ni Elias at sa kanyang likuran, isang malaking kalabaw ang nakita nila na hugis tao. Ito ang ganti sa lahat ng panglalait sa akin. Pinaglihi sa kalabaw, pwes tikman mo ang lakas ng isang purong kalabaw! Nagulat ang lahat. Nang tignan ng kalaban, hindi na ito humihinga. Napatay niya si Biboy. Dali-daling tumakbo si Elias dahil sa takot. Napilitan itong sabihin sa magulang ang naganap. Nung una, ayaw pa nilang pumayag na lumisan sa lugar. Hanggang sa dumating ang coach sa lugar. Ito pa mismo ang nagsabi sa mga magulang na kailangan na nilang umalis sa lugar upang hindi makulong sa Elias. Para sa kapakanan ng anak, pumayag din ang mga magulang. Lumipat si Elias. Tumira sa malayong lugar at naganap ng trabaho. Pumasok bilang construction worker. Ginamit ang lakas ng pangangatawan para kumita ng pera. Ito ang ginamit sa pangkonsumo sa araw-araw. At dahil din sa lakas na meron siya, marami siyang bagay na nagagawa na hindi kaya ng normal na tao, kaya malaking pera ang nakukuha. Tinutulungan niya ang mga magulang. At higit sa lahat, ang mga kabataan sa lugar. Siya ang nagbibigay ng baon. Siya din ang nagbibigay ng mga kailangan pang eskwela. At higit sa lahat, siya ang nagtatanggol sa mga ito kapag merong problema. Dito tuluyang naunawaan ni Elias na ang pagkakaroon niya ng malakas na kapangyarihan, ang pagkakaroon ng baon sa noo, ang lakas na nagmula sa isang kalabaw, ito ay hindi sumpa na pinaniwalaan niya sa mahabang panahon dahil sa panglalait ng mga tao sa kanya. Ito ay isang biyaya na maaari niyang gamitin upang tumulong sa mga nangangailangan.